Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Pasimulan natin ang araw sa pamamagitan ng isang makabulang pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Marahil ay pamilyar tayo sa salitang amnesia, na sa English na kahulugan ay memory loss, na ito po ay maaaring temporary o kaya ay permanent. Ang temporary amnesia po ay yung caused by traumatic experience na nagkaroon ng brain injury dahil sa car accident, nabagok ang ulo, at iba pa. Ang permanent naman ay yun pong pagkakaroon ng tinatawag na Alzheimer's, na karaniwang pong nangyayari sa mga tumatanda, na ang ganito pong mga pangyayari, ang mga matatanda ay nalilimutan hindi lamang po pangalan ng kanilang mga kapamilya, kundi up to the end na sila ay nalilimutan na nilang kumain, nalilimutan na nilang gamitin ang kamay at paa nila para po lumakad, at yung kamay nila ay nalilimutan nilang gamitin para bumuhat ng kung anuman, tumayo o umupo.
So, ito po ay tinatawag nating permanent na memory loss or permanent na amnesia. Meron naman pong ibang klase pa rin na amnesia na tinatawag nating sinasadyang amnesia. Ito po naman ay nangyayari dun sa mga taong may utang na kapag sinisingil ng kanilang inuutangan ay nakakalimot, nawawala sa alaala nila na sila pala ay may utang. Pero hindi po ito ang pag-uusapan nating amnesia. Masasabi nating ito rin ay isa pong uri ng kakaibang amnesia, ang spiritual amnesia, at ito po ang pamagat ng ating pagbubulayan ngayong araw. Ang atin pong paksang talata o batayang talata ay makikita natin sa Hukom, pangkat 2, talatang 8 at 10. At ganito po ang sinasabi: Si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa gulang na 110 taon. Ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Doon ay may ibang saling lahi na lumitaw pagkamatay nila na hindi nakilala ang Panginoon at maging ang mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang spiritual amnesia ay hindi po organic at hindi rin functional. Ano ba ang organic amnesia? It is a selective impairment of memory that occurs as a consequence of various types of brain damage. Kadalasang nahihirapan silang alalahanin ang mga pangyayaring naganap sa kanilang buhay at yung pagkuha rin sa mga kasalukuyang impormasyon. Pero meron pa rin pong ibang mga bagay rin silang natatandaan. Ang functional amnesia naman is a memory loss that can be attributed to an instigating event or process that doesn't result in damage to brain structures and procedures, more forgetting than would normally occur in the absence of the instigating event or process. Ang spiritual amnesia po ay sanhi ng kasalanan. Again, ang spiritual amnesia na ngayon ay pag-uusapan natin ay sanhi po ng kasalanan. Ang pagkalimot sa Diyos dahil sa pagiging busy sa mga gawain o dahil sa tuluyang pagtalikod sa Diyos gaya ng ginawa ng mga sumunod na henerasyon pagkatapos ni Josue ayon sa ating binasang talata. Kung ang mga organic at functional amnesia ay may solusyon, paano naman natin maiiwasan ang spiritual amnesia? Una, kung uugaliin natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan, ayan, talagang first and foremost ay ang Bible, syempre. Ang pagbabasa ng anumang aklat ay itinuturing na exercise of the mind. Ang palagi ang pagbabasa ng aklat, lalong-lalo na ang Biblia, ay hindi lamang exercise of the mind. Ito'y isang spiritual exercise. Sa pagbabasa ng Biblia o iba pang mga Christian literature, hindi lamang nabibigyan ng exercise ang isip, napapalago rin ang kaalaman tungkol sa Diyos at higit na napapalapit sa Diyos at lalong tumitibay, tumatatag ang pananampalataya sa Diyos. Ikalawa, kung lagi tayong may panahon sa pagsasalaysay tungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Kadalasan, kapag namatay na ang mga matatanda, namamatay na rin ang mga kwento at salaysay ng kanilang buhay espiritual hanggang sa tuluyan ng makalimutan, ngunit salamat sapagkat naisulat ang kanilang buhay o sinulat mismo na nakarinig o sila mismo ang sumulat, kung kaya't hanggang ngayon ay buhay pa sa kanilang alaala. Sa halip po na marites o yung pag-uusap-usap ng mga buhay ng may buhay ang ating
salaysay, yung mga ginawa sa atin ng Diyos ang ating ikwento. Para ang ating kwento ay may mayroong kwenta o kabuluhan. Ikatlo, kung mayroon tayong regular fellowship sa iba pang mananampalataya, maaaring italaga ka ng Diyos para maging instrumento ng pagpapaalaala sa mga kapatid na nakalilimot. Ang mga care groups, cell groups, Bible study o prayer groups ay itinuturing na accountability group upang bantayan at paalalahanan tayo sa sandaling tayo ay nakalilimot. Ang sabi nga, ang paalaala ay gamot sa mga taong nakakalimot. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalaala mo sa amin tungkol sa spiritual amnesia, na hindi po dapat kami magkameron ng ganoon, kundi para po kami makapanatili na kami ay o makaiwas sa spiritual amnesia na tinatawag. Kami po ay laging magbasa, mag-aral, magsaliksik at magbulay-bulay na yung mga salita. Ganon din, matuto kaming isalaysay, hindi po ang aming buhay-buhay, kundi ang ginawa mong mga bagay na may kabuluhan para sa aming mga buhay. Yung salamat po ay Panginoon na yung mga naging mga experience po namin na ginawa mo sa aming buhay, nakapagpabago ng aming mga buhay, iyon po ang aming maisalaysay sa aming kapwa para sila man po ay makakilala at magkaroon ng pananampalataya sa iyo. So lagi po namin iisipin na sa bawat sandali o sa bawat pagkakataon ay maisalaysay namin ang aming mga karanasan ng pagpapala mula sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, lalo po pati na po ang mga nakinig at nakisama sa aming pagbubulay ngayon. Nawa po, saan man sila patutungo sa araw na ito, ang inyong pong gabay, pag-iingat ang sumakanila sa kanilang pagpasok sa kanilang mga workplaces, sa kanilang mga mag-aaral na papasok sa kanilang mga paaralan, at ang mga may bahay o mga naiiwan sa kanilang mga tahanan. Loobin mo po na sila po, Panginoon, ay inyo pong samahan at patnubayan sa kanilang mga gagawin. Dalawin din niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran namin o ang mga kaibigan namin na mayroong mga karamdaman sa pagkakataong ito. Nawa ang inyo pong mapagpalang kamay at mapagpagaling na kamay ang hubi po sa kanila upang makamtan nila ang kagaangan at gumaling po sila sa kanilang mga karamdaman. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri at may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa isa pang muling araw ng pagbubulay-bulay. A friendly reminder po to all of us, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay, humayo at maglingkod.